Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 9, 2024, Sabado ng ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa aklat ni Propeta Oseas, chapter 6, verses 1 to 6. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo uli, at sa ikatlong araw tayo kanyang ibabangon, upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Uling araw na po para sa ikatlong linggo ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda. At bago po tayo pumasok sa panibagong linggo na Letary Sunday, ang panawagan muli sa atin ngayon ay manumbalik sa Panginoon dahil kumbaga pinapaalala sa atin yung kung sino ang makakapagpalubag ng damdamin ng Panginoon. Tayo bilang mga anak ng Panginoon, tayo na tumatawag sa Kanya ng Ama, at dahil sa ating mga kahinaan ay nakakagawa tayo ng mga bagay na sadyang dahil nga sa kakulangan ng ating kaisipan, ay nasasaktan natin ang damdamin ng Panginoon, lalong-lalo na pagdating sa kasalanan. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, labis na sakit ang ating pong naibibigay sa Panginoon. Kaya yung sabi dito, sa paalala niya, maganda po na mapagnilayan mabuti. Kaya sabi, sapagkat ang nanakit, siya rin ang magpapagaling. Kung sino yung nanakit, siya din yung hihilom. Parang napakadali po na kapag nakasakit tayo ng damdamin, kahit sino man yan, ang tanging makakapagaling din, makakapawi nung sakit ay yung tao ding nanakit. Parang yung bang hanggat hindi kayo nakakapag-usap, hanggat di mo naririnig yung salita na paghingi ng tawad, parang hindi ka nakakalaya, hindi ka yung sa pakiramdam mo, hindi nagiging maluwag kasi nandoon yung sakit na dinulot ng tao. Ganun din yung sa atin na sa mga nagawa nating kamalian na nagdulot ng sama ng loob, ng galit sa Panginoon, at ang papawi pa rin yan ay kung sino nga yung nakasakit. Kaya yun din yung makakagamot, at ito yung panawagan niya sa atin na alalahanin natin muli bago pa tuluyan na tayo po ay maparusahan, o bago pa tuluyan na ibigay sa atin ang hatol. Kaya sabi dito, ano bang gagawin natin? Ano bang gagawin ko sa iyo? Nangungusap ang Panginoon. Kaya kung mananatili tayo sa katigasan ng ating mga puso, at paninindigan natin yung pagtalikod sa Kanya, tayo na mismo ang nagpaparusa sa ating sarili. Pero ito, meron tayong isang Diyos. Meron tayong Panginoon na bagamat nasasaktan, pero madali naman pong maglaho ang kanyang galit sa tao
kung yung tao ay talagang magpapakumbaba na lalapit sa Kanya at hihingi ng tawad. At makakaasa tayo na hindi niya tayo tataliktad. Makakaasa tayo sa biyaya na Kanya rin pong ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Muli, yung panawagan, tandaan natin mabuti kung sino ang nanakit, siya din ang magpapagaling. Kung sino ang nanugat, siya rin ang makakagamot. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.